Okay, alright yan. Welcome back ulit sa Rapido TV. At ito na po mga kaibigan, no? Napakainit din po itong ating pong pag-usapan sa ngayon na balita. At ito po ay galing po sa News 5, no? At mismong si Mayor Janice Digamo ang nagsasalita dito po mga kaibigan. At sinabi nga niya dito na hanggang ngayon po ay andyan pa rin po ang banta at pananakot nito pong mga galamay ni Arnie Chibes sa kanila pong lugar. So yan po ay ating alamin at para malaman po natin ayan at sama-sama po natin itong panuurin. Ngayon mag-1 year na yung since that Supreme Court decision handed down sa governorship, tapos mag-1 year na rin yung anniversary ng attack. How's the situation with the property? Kaya kailangan bantayan pa rin. Naniniwala kami na Arnie is still out, no? He has not returned yet, and nandun pa rin yung mga tao nila na nananakot. Pinag-usapan sa meeting, kinausap ni Prosec how we are faring, nasaan na tayo sa kaso. And it is good that it comes from the horse's mouth na talagang galing sa kanila kung ano na. Kasi meron ring mga disinformation sa amin na nakakarating din sa kanila. And of course, yung iba pag legal mind ang nag-explain kung ano na yung status ng ating kaso. Merong ibang nag-ano rin na wala na yun, nakalimutan na yun, hindi na. And I keep on explaining. Naman mga kaibigan, no? Pagka mga ganito kasing kaso na matagalan na po, kasi marami po yung ating mga kababayan na siyempre mawala na po sila ng pag-asa na ito nga ay mabigyan ba talaga ng hustisya. Lalong-lalo na po sa nangyayari po ngayon na puro po marami po silang papriskon, no? Di ba? Sabi ko nga yung pong mga taktika na dapat po nilang gawin para nga po itong si Arnie Chibes ay mapauwi po sa bansa. Hindi na po nila kailangan na ibalita pa o imedya mga kaibigan. Dapat po ay gagawin po nila, no? A-action muna. Pagka nandoon na ay yan po bago po nila sasabihin. At para malaman po natin ang kanilang mga diskarte pagkatapos na po na nandyan na po yung tao na pinaghahanap po, no? Kasi kung maaga pa ay pinaalam mo na talagang mapaghandaan na po, no, ng tao na pinaghanap. To them na due process naman kasi talaga. Pag due process, lahat ng gustong mag-avail ng legal remedy, ginagawa rin nila na mag-avail talaga. So, minsan hindi yan naiintindihan pag hindi yung legal person ang nagsasabi. Kaya we were happy when Prosec Dong told us na i-meet kami so that ma-update sila kung ano na at kung may mga questions sila, masasagot din niya. Yes po, tama po. The pre-trial is the beginning of the real battle na talaga, no? Kumbaga kung sa round 12 tapos na tayo sa round 1, we are about to go to round 2. And tinanong kami ni Prosec kung gaano kami ka-prepared, ka-ready na ipagpatuloy. Talagang we give our commitment na laban namin ito. They're just there to assist us kasi sila it's their duty to assist us. Pero laban namin ito. And we assured him na talagang all the way, we will be fighting this battle. How is the situation? Kayo po nag-request you or apprised of the meron kaming mga clarification na ni-raise sa kanya and gusto namin na ma-answer din na yung kasi hindi lang ako, marami ang may mga tanong din. So, it's better na makausap namin siya. Ngayon mag-1 year na yung since that Supreme Court decision handed down sa governorship, tapos mag-1 year na rin yung anniversary ng attack. How's the situation with the property?
Kaya kailangan bantayan pa rin. Naniniwala kami na Arnie is still out, no? He has not returned yet, and nandun pa rin yung mga tao nila na nananakot. Pero hindi rin sila makagalaw ng insakto ngayon because they know that the eyes of the government is on them. So if it will be that way, then siguro talaga there will be peace will really be truly experienced by the people. Lalo na kung talagang nakauwi na si Congressman Teves, mapapanagot na siya, and magkakaresulta yung pinaglalaban namin. Ang comment dun sa cancellation ng passport. Well, that's very good news to us, no? In fact, talagang napaiyak kami doon na minsan iniisip rin namin na the cancellation of the passport goes to show na talagang his world has really become smaller. And with that, we are very hopeful na talagang maihatid siya, makauwi siya, at mapapanag. So okay, alright, ayan mga kaibigan, no? So dito po, no, sa pahayag po ni Mayor Janice Digamo, no, na ito nga ay laban po nila. Tama po naman, na dapat po ay panindigan po nila ito at pagpatuloy po nila hanggat itong si Arnie Tibis ay mapauwi po sa bansa, no, para po ay mapanagot sa mga kaso na kanilang binabato dito po kay Arnie Tibis, at wag po silang matakot, no. Alam po naman natin na talagang meron pa po at meron pong mga galamay si Arnie Tibis dyan. So kung magpadala po sila sa takot, ang mangyayari po dyan parang useless lamang ang ginagawa po na pag-file po ng kaso dito po kay Arnie Tibis, at maaari pa rin na hindi mabigyan ng hustisya ang ating mga kabayan na naging biktima. So dapat po ay labanan po nila ito na walang iniindang takot, mga kaibigan. Ipakita po nila na hindi na po kaya ng mga Tibis ang mga tao ngayon dyan po sa Negros Oriental, na handa na po silang lumaban, no, sa mga taong mapang-api, no. Ayan. So yun po mga kaibigan, no, kasi dito po sa sinabi po nga ni Mayor Janice Digamo na nandyan pa rin po, no, ang mga tauhan ni Arnie Tibis, at nandyan pa rin po ang mga pananakot. Pero actually meron naman po tayong mga otoridad dyan na nakabantay. Pero siyempre pag ang tao talaga na gagawa po ng kasamaan, mga kaibigan, marami po yan silang mga, alam po natin yung pong technique para po ay magawa po talaga nila yung pong kagustuhan po nila na kasamaan, mga kaibigan. Kaya ang ating pong mga otoridad dyan sa Negros Oriental ay palagi lamang pong alerto, no, lalong-lalo na po ang ating mga kababayan dyan din ay tutulong din po sa pagmatiyag, no, kung mayroon po silang makikita na mga tao dyan na namataan po nila na ito po ay mga tauhan ni Arnie Tibis, ay siguro mas maganda po na agaran po itong ipaalam sa ating pong mga otoridad para po ay ito po ay mapagmatyagan at hindi po makagawa ng mga masamang hakbang dyan po sa Negros Oriental. Lalong-lalo na po ngayon dito na ito nga si Arnie Tibis medyo naiipit na ngayon dahil nga dito sa nangyayari na mayroon na pong nilabas na raid notice ng Interpol, at sabi pa nga ni DOJ Secretary na aktibo na ang paghahanap kay Arnie Tibis at gagawa na po siya ng team ng NBI para po pumunta doon po sa bansang Timor-Leste para ito nga si Arnie Tibis ay hahanapin at huhulihin doon po sa bansang Timor-Leste. So dito po ay siyempre medyo mainit na po, no, umiinit na po ito, mga kaibigan, no, ng labanan ito. Dahil ay siyempre alam po naman natin si Arnie Tibis hindi po yan basta-basta lamang po na susuko, mga kaibigan. At alam po naman natin na ito nga si Arnie Tibis ay mayroon pong pira at maari po na mayroon na po siyang mga tauhan kung nasaan man po siya ngayon, di ba, mga kaibigan. At yung pong mga tauhan po niya dyan sa Negros Oriental na andyan pa rin po, ay maaari po na anytime po sila gagawa po sila dyan ng gulo, di ba, mga kaibigan. So yun po, no, ay talaga din pong mapaghanda po palagi ang ating pong mga otoridad, no.
So hindi po basta-basta itong si Arnie Tibes dahil nga sa marami po itong koneksyon, di ba mga kaibigan? So sa nakikita ko po dito ay maganda po ito, pero yun na nga ang dapat po ginawa ng ating gobyerno o ating nasa DOJ ay wag munang magpa-preskon kung wala pa pong nangyayari. Dapat po ay gagawa muna ng aksyon bago po magsasalita para hindi po mapaghandaan ni Arnie Tibes. So yun lang po mga kaibigan, no, ang aking masasabi. At ako po muli ay magpapasalamat, no, sa inyo pong patuloy na pagsuporta ito po sa aking YouTube channel ganyan sa aking Facebook page. At kung ano po ang inyong mga komento, paki-comment na lang po sa ating comment section. At kung nagustuhan po ang video na ito, paki-like naman po at paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channel at paki-follow na rin po ang ating Facebook page kung hindi pa po kayo nakasubscribe at nakapollow. Maraming salamat po at see you po sa next video ko. God bless all of you.